Hello, welcome back sa aking YouTube channel. This is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. At for today's video nga, no, ay bibigyan ko na lang kayo ng konting update tungkol dito kay Duterte and kay Senator Bato. No? Pero bago natin ipagpatuloy, kung gusto mo ng mga ganitong content na may kasabay kayo sa panonood, nagbibigay ng reaksyon at nagbibigay ng opinion, hinihiling ko na mag-subscribe ka sa aking YouTube channel. At baka naman po, bago natin simulan ang video na to, paki-like po ng ating video. So ayan sabi po dito sa ating balita na ilalabas ngayon na napapanood ko sa inyo ay ayon po makukulong na po itong si Senador Bato and si ex-President Rodrigo Roa Duterte, no? Kasi maglalabas na po ang ICC ng warrant of arrest kabilang po dito sa dalawang malalaking tao na to. So ang bago natin na panoorin yung balita ay gusto ko lamang munang magbigay ng konting opinion, no? Alam nyo ba na sa totoo lamang nung narinig ko ang balitang ito, no, sa halip na maging masaya ako, magbunyi ako, iba yung naramdaman ko. No? May lungkot po, nakakalungkot. Walang halong biro, pero nalungkot po ako nung narinig ko na kabilang po si Duterte dun sa ilalabas na warrant of arrest ng ICC, talagang nalungkot ako. Bakit? Alam niyo naman na Marcos tayo, di ba? At tawag dito, lagi kong pinupuna itong si Bato, itong si Duterte, di ba? Lagi kong binabanatan. Pero alam niyo ba kung bakit? Kasi before naman, bago ako magaganito, ay talagang gustong-gusto ko si Duterte. Sa totoo lang, no? Bigla ko lamang inayawan itong si Duterte nung sa panahon na inaaway niya na si Marcos. Si Marcos kasi gusto ko rin. Tapos si Duterte gusto ko rin. Gustong-gusto ko sa as in. Wala akong inayawan dito kundi yung pang-aaway lang mang talaga. Yung tawag dito, pang mamaliit niya kay Marcos. Yun lang. So nanaig pa rin yung pagkakagusto ko talaga kay Marcos kumpara kay Duterte. Pero alam nyo, nakakalungkot lamang dahil aminin na natin at sa hindi. No? Sa dami ng ginawang tama rin naman nitong si Duterte, maraming nabago sa ating bansa. No, unang-una na dyan, ito kaya maaaresto siya kasi sa EJK, ano? Ang dami nga ng mga nasawi sa pamumuno niya. At masayang-masaya ako nung time na yun, no? Pinagmamalaki ko to sa Duterte before, no? Pag may mga, yung mga, alam niyo yung mga debate na yan, no? Pinaglalaban ko to sa Duterte kasi, noon kasi, is wala pong nakakagawang presidente dito na makakapagpaubos ng mga adik. Yun. Kaya masayang-masaya talaga ako. Pero dito, sa part na to, is nalungkot po talaga ako. So, ayan, panoorin muna natin itong ating balita, no? Bago natin bigyan ulit ng iba pang mga reaction nito. So, ayan, panoorin natin. Okay, wait lang. Let's go. Posible raw ilabas ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban sa mga suspect sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares na tumayuring abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings, ilalabas ang warrant bago magtapos ang taon, kabilang ang warrant para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan ang narinig nyo. Kabilang po ang warrant kay Rodrigo Roa Duterte. Patapos na raw ang investigasyon ng ICC sa mga pagpatay sa kasagsagan ng kampanya laban sa iligal na droga. Isa rin sa nadidiin sa war on drugs, si Senador Bato de la Rosa na PNP chief noong panahon ng Administrasyong Duterte. Ilang mambabatas ang nanawagan sa senador na humarap sa ICC kaugnay sa mga EJK. Mga kapatid, so yun, narinig nyo. Ito maliit lang, maiksing balita lamang ito. No, mahalaga dito is narinig natin yung balita tungkol sa pag-aresto dito kay Rodrigo Roa Duterte at saka kay Senador Bato de la Rosa. Okay, ako hindi ako nalulungkot na makukulong si Senator de la Rosa. Okay lang sa akin, no? Pero ang nalungkot talaga ako as in kay Duterte. No, pero kasi
aminin na natin at sa hindi, marami naman talaga itong nagawang mabuti si Duterte sa atin. Pero, no, nakakalungkot lamang na maraming pong mga tawag dito, mga inosenteng biktima na nasawi, no, sa administrasyon nila. No, kahit yung wala namang kinalaman sa droga, nasasawi. So, yun lang ang talagang hindi na pigilan ng mga ICC na tawag dito na imbestigahan, no? Pero ayun nga, sabi ko nga sa inyo kanina, nakakalungkot lamang na itong si Duterte para sa akin ay makukulong. So ayun, kung para sa inyo masaya, may part din naman ako na masaya, pero lamang po talaga ang malungkot, no? Kasi love na love ko rin naman to si Duterte before. So ngayon, ewan ko, pero wala nagbago lang 'yun nung puro paninira, no? Labasan na yung lalo na yung mga ginagawa ng mga alipores niya, itong si Harry Roque. Siguro ang dami-daming mga paninira, no? Kaya nadadamay rin 'to si Duterte. Ewan ko lang kung inuutos niya. Tapos eto pa, kinakampihan niya pa 'tong si Kibuloy na alam naman natin na isang kriminal. Tapos tinatago niya pa yung kriminal. Ito, kaya nainis din ako kay Duterte. Na sa halip na makipagtulungan sa mga pulisya, sangkot pa sa pagtatago kay Kibuloy. So ayun, nakakalungkot lamang, pero kailangan nating tanggapin, no? Sa mga alam ko marami din ditong Duterte before na naglipatan na kay Marcos kagaya ko. So ayun. So kung masaya kayo, di okay lang. 'Di ba? Lahat naman ng hustisya ay kailangang makamit. So yun lang for today's video. Once again, this is Boy Sausaw, ang sawsawero sa issue ng iba. Thank you so much for watching. Bye-bye at maraming salamat po.